Ikinasahan ng Quezon City Hall ang kampanya laban sa mga pasaway na jaywalker sa Commonwealth Avenue sa QC. Isa kasi ito sa mga dahilan kung bakit maraming aksidente sa tinaguriang Killer Highway. Ibalita mo, Erica Tapalya. 10 tao na ang namamatay sa aksidente dito sa Commonwealth Avenue sa buwan pa lang ng Enero. Isa sa nangungunang dahilan, ang jaywalking o pagtawid sa kalsada imbis na gamitin ang mga overpass o footbridge. Kaya naman nagsagawa ng operasyon ngayong umaga ang Quezon City Department of Public Safety and Order para huliin ang mga pasaway na jaywalker. Na mailagay sa maayos itong Commonwealth para mawala na tayo sa world record na the most maraming namamatay ho rito sa highway ng Commonwealth. Unang nasampulan, si Rodel Madera na papasok na sana ng trabaho. Kitang-kita ang pagtawid niya sa Commonwealth kaya wala siyang kawala sa mga taga-DPOS. Katwiran naman ni Rodel. Nagmamadali ako sa hindi ko alam eh. Huli rin ang sidewalk vendor na si Aljun Abelino. Rason naman niya? Hindi ko naman po alam kasi nagmamadali po sa huli naman kasi. Halos na puno na may 20 jaywalkers ang bus na ito ng DPOS. Tinuturo po namin sa kanila kung saan sila dapat tumawid, kung ano ang dapat nilang gawin para hindi nila sapitin yung mga aksidente na sinasapit ng iba. Mukhang natuto naman ang ilan sa mga nahuling jaywalkers. Alam ko namang bawal eh, no? Kaya lang, nagmamadali talaga ako eh. Ngayon, hindi na talaga mauulit ito. Sa ngayon, hanggang babala muna ang ibinigay ng DPOS sa mga nahuli. Pero sa susunod, pagmumultahin na sila ng City Hall ng 30 pesos. Ipagpapatuloy daw ng DPOS ang operasyon, lalo na kapag rush hour. Erica Tapalya, News 5. Ano nga ba ang halaga sa mga ordinaryong Pinoy ng bagong 40 pesos na flag down rate sa mga taxi? Yan ang inalam ni Trish Roque at narito ang kanyang report. Sinubukan kong sumakay mula TV5 papuntang North EDSA para malaman kung magkano ang kalalabasan ng pamasahe ngayong 40 pesos na ang flag down rate sa taxi. Nagpa-calibrate kayo ng metro na matagal ba? Matagal po. Kaso dumating po kami kanina, madaling araw, mga alauna. Ha? Ganun katagal? Pumila po kami ron. Sa kada 300 metro, dagdag 3 pesos and 50 centavos ang patak ng bagong metro ng taxi. At kung matatraffic, 2 minuto lang, papatak na ito ulit. Umaasa naman si Kuya Mori, tatangkilikin pa rin sila ng mga pasahero kahit nagtaas ng singil sa taxi. 24 oras, gising pa. Alauna, 2:00, kumakayod pa. Sa hirap po ng biyahe. Dahil hindi masyadong matraffic, tuloy-tuloy lang ang biyahe namin sa Mindanao Avenue palabas ng North Avenue. At pagdating sa Trinoma Mall, 127 pesos and 50 centavos ang aming metro. Ito yung ating resibo, 127.50, 6.4 kilometers yung biniyahe natin. At nakalagay dito lahat sa resibo yung plate number ng taxi, tsaka yung hotline ng LTFRB kung meron kayong reklamo. Para makita ang diferensya, sumakay din ako sa taxi na hindi pa nagtataas ng metro. Sa taxi ni Kuya Sherin, nakapaskil na 30 pesos pa rin ang flag down niya. Kasi yung iba namimili. Dahil pagka nakikita yung one chassis, sabi nila, ay mataas na ang yan, rate. Mabilis at walang traffic mula North EDSA hanggang bukana ng Quirino Highway. Sa tapat ng TV5 na lang kami medyo na traffic. Pero ang metro namin, 95 pesos lang. Mahigit 30 pesos ang diferensya ng bagong metro ng taxi sa luma. Kasing halaga na ng tanghalian o merienda ng isang ordinaryong manggagawa. Trish Roque, News 5. Sumasailalim ng DNA test ang sunog na bangkay na natagpuan sa loob ng isang SUV sa Caloocan City noong Enero 16. Nauna nang inako ng pamilya Dulay na ang negosyanteng si Levi Dulay ang nakitang bangkay. Pero napag-alaman ng mga otoridad na nagpapagaling pala sa ospital sa La Union dahil sa saksak sa dibdib ang tunay na Levi Dulay. Posibleng ang nakita na sunog na bangkay ay ang kaibigan daw niyang si Gildo Chua. Dahil dyan, inihahanda na ang mga kaso laban kay Dulay dahil siya na ang itinuturing na suspect ngayon sa krimen. Posible rin daw na makakasuhan ng kanyang pamilya dahil sa pagko-cover up daw sa kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya Dulay. Inatake
inatake ng mga hinihinalang terorista ang pinakamalaking paliparan sa Moscow, Russia kahapon. Umabot sa 35 ang patay habang halos 200 ang sugatan sa pagsabog sa Domodedovo Airport. Pansamantalang inihinto ang operasyon sa paliparan habang tuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng presidente ng Russia na mas paigtingin pa ang seguridad upang hindi na maulit ang madugong aksidente. Nauna nang pinasabog ang nasabing paliparan noong 2004. Narito mga balita ngayong araw. Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno hindi dadalo sa hearing ng Luneta hostage taking sa Hong Kong. LTFRB nagbabala na ilang pangkumpanya ng bus ang mawawala ng prangkisa sa mga susunod na araw dahil sa pagsama sa strike noong Nobyembre. Congressman Manny Pacquiao nagbukas ng tattoo shop sa Amerika. At Kamara iimbestigahan ang nangyaring areglo sa kasong pandarambong ni retired AFP General Carlos Garcia. Diretso na tayo sa ating kwentong kakaiba. Himalang nabuhay ang isang babae sa Argentina na tumalon mula sa isang gusali na may 23 palapag. Sakto namang bumagsak ang babae sa isang nakaparadang taxi. Yuping-yupi ang taxi pero ligtas ang babae. Swerte rin namang nakaalis ang taxi driver bago nangyari ang aksidente. Nagkaroon ng internal bleeding ang babae at nabali rin ang kanyang balakang at tadyang. Inaalam pa kung bakit tumalon ang babae mula sa building. Ako naman gusto ko malaman paano siya nag-survive. Sabihin, wala pa siya sa appointment book ni San Pedro. Marami pa siya nga unfinished business. Hindi pa niya oras. Oo. Yung iba nga dyan, isang floor lang. Oh, that's true. For 23 floors. I think himala yun. If there's something I'd want to find out, paano siya nabuhay. Aside from marami pa siyang unfinished business. Milagro. Okay. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tamang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. Ngayon sa Juicy!